sa lahat. Nagkagulo ang mga residente sa barangay nito sa Tondo, Maynila dahil sa malaking sunog. Hindi magkanda o gaga ang mga bumbero sa pag-apula sa apoy na napakabilis kumalat sa mga barong-barong. Mula sa Himpapawid, kita ang lawak ng pinsala ng sunog. Ang buong detalye, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas! Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Itinuturong pumatay sa 8 taong gulang na babae na sinilid pa sa sako sa Taytay, Rizal, arestado. Sospek, kapitbahay lang ng pamilya ng biktima. Isa, patay sa pagbaha sa Northern Antique dahil sa walang patid na ulan. Pagsuswimming sa baha dito sa Metro Manila, ipinagbabawal na ng MMDA. Devoto, patay sa traslasyon ng Nuestra Señora de Peña Francia sa Naga City matapos mahulog sa tulay. Estudyanteng umawat sa mga nagrarambulan sa daan, patay sa saksak sa Tacloban City. Mga residenteng nakatira sa loob ng 4-kilometer danger zone ng Bulkang Kanlaon sinimulan ng ilikas dahil sa pag-aalboroto ng bulkan. At sa Happy Weekend, tara't subukan ang trending na kape sa Silang Cavite na Super Extra Large. Binulabog ng sunog ang isang barangay sa Tondo, Maynila. Pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa makikitid na daan, kaya gumamit na ng chopper ang mga bumbero. Live mula sa Tondo, Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Faith, kumusta na ang sitwasyon dyan? Yes, Jess, kasalukuyan niyang inaapula pa rin ng bumbero ang apoy dito sa may Road 10 sa bahagi ngayon ng Tondo, Maynila. At higit kumulang nga na sa 1,000 pamilya ang apektado. Pasado alas 11 ng umaga nang sumiklab ang apoy sa isang residential area. Yan ay bahagi ng Barangay 105, Zone 8, District 1. Sa tindi ng sunog, itinaas na ito sa Fire Alarm Task Force Bravo. Ibig sabihin, nasa 28 truck na ng bumbero ang kinakailangan. Pahirapan ang pag-aapula sa apoy dahil sa makitid na daan at malakas na hangin. Kaya naman maging ang sandatahang lakas, nagpadala na ng chopper para tumulong. Ilan sa mga biktima ng sunog, nananatili muna sa may barangay hall. Pinili naman ng iba na manatili sa gilid ng mga kalsada. Naiyak na lamang ang ilan sa kanila matapos hindi makapagsalba ng kahit anong gamit. May iba namang nakaligtas pero hindi pa natuntun na mga kamag-anak. Jess, sa ngayon wala pa namang naiulat na nasawi dun sa insidente, no? Pero bagamat meron nga mga minor injuries lamang. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sinasabi na pinagsimulan ng apoy ay isang luto na napabayaan. Jess. Nag-uulat mula sa Maynila, maraming salamat Faith Del Mundo. Bukod sa malaking sunog sa Tondo, isang sunog na sinadya raw ang sumiklab sa residential area sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Naglalagablab na apoy ang tumupok sa mga bahay na ito sa West Riverside, Barangay San Antonio, Quezon City. Kahapon ng umaga sumiklab ang apoy na tumupok sa 60 bahay. Tumagal ng 4 na oras bago tuluyang naapula ang apoy. Ayon sa ilang residente, sinadya raw ang panununog. Ang ano kasi dyan, yung nangungupahan kasi dyan kuya, ano po, adik po yun. Nagsabo po muna bago niya sunugin yung ano. Dahil daw, kaya niya sinunog, iniwan siya ng asawa niya. Stress na siya. Niimbestigahan na rin daw ito ng barangay. Ito po yung pagsusunog po ng isa pong residente. Dahil po sa reklamo po ng residente po na arson, nahuli na rin po. Dati na sa watchlist daw ng barangay ang tinuturong nanunog dahil umano sa paggamit ng illegal na droga. Pag napatunayang siya ang nanunog, maharap siya sa kasong arson. Iniimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection ang insidente. Sa Maynila, 2 bahay naman na nasunog sa Baseco compound kahapon ng umaga. Naapula rin agad ng apoy. Tinatayang nasa 10,000 ang pinsala ng sunog. Wala naman nasaktan. Sa Mabalacat, Pampanga,
Matatanaw ang nangangalit na apoy na tumupok sa paggawaan ng manikin sa Clark Freeport Zone. Pasado alas 7 kagabi nang sumiklab ang sunog. Tumagal ng halos 5 oras bago naapula ang apoy. Patuloy ang investigasyon sa pinagmulan ng sunog. Hindi rin nakaligtas sa sunog ang paaralang ito sa Tudela, Misamis Occidental. Natupok ang opisina ng punong guro ng Tigdok Elementary School. Agad namang itong naapula. Wala ring nadami na ibang gusali. Tinatayang aabot sa 70,000 piso ang nasunog sa mga gamit. Linya ng kuryente ang tinitingnang mitsa ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Nahuli na ang suspect sa pagpatay sa 8 taong gulang na bata na natagpo ang nakasako sa Taytay, Rizal. Ang suspect kapitbahay lang pala ng bata at kaibigan pa ng ama ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Hindi na nakaporma ang lalaking yan matapos damputin ng mga pulis sa ginawang manhunt operation sa Taytay, Rizal kagabi. Siya ang tinuturong suspect sa pamamaslang sa 8 taong gulang na batang babae na si Raylay K. Barun. Miyerkules pa nawala ang bata habang naglalaro malapit sa lugar nila. Pero natagpuan din kalaunan na nakasilid na sa sako sa Barangay Santa Ana noong Huwebes ng hating gabi. Ayon sa mga pulis, nahuli ang suspect sa kanyang tinutuluyan. Ilang metro lamang ang layo mula sa bahay ng biktima. Labis naman ang paghihinagpis at galit ng ama ng biktima. Hindi niya lubos akalain na kapitbahay lang nila ang salarin at matagal na raw niyang tinuturing na kaibigan. Nagagalit kasi hindi ko lubos maisip na kaya niyang gawin yun eh. Kasi tinuring ko siya kaibigan talaga eh. Sabi ko, tol, magkapitbahay tayo eh. Lagi kami nagkukwentuhan. Gayunman, tila nabunutan pa rin daw ng tinik sa dibdib ang padre de pamilya dahil nahuli na ang suspect at mabibigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng panganay niyang anak. Medyo gumaan-gaan po ang pakiramdam ko ngayon. Na medyo na, yung pagod ko po, medyo na alis na ako konti. Sa ngayon, dinala muna sa Taytay PNP ang suspect na hindi na muna pinangalanan ng mga pulis. Nakatakda siyang iharap sa publiko sa Lunes. Hinihintay na rin nila ang resulta ng autopsy para malaman kung ginahasa rin ang bata bago pinatay. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Sa ulat panahon, wala ng bagyo pero makararanas pa rin ng malalakas na pag-ulan ng ilang lugar sa Visayas at Mindanao ngayong weekend dahil sa hanging habagat. Sa latest weather forecast ng Pag-asa, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ferdy na may international name na Bebingka. Wala naman na raw itong direktang epekto sa ating weather system. Ang hanging habagat ang nagdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Makararanas pa rin ng malalakas na pag-ulan at hangin sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Occidental, Bicol Region at Negros Island. Maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms naman ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula. Gayon din sa mga lugar sa rehiyon ng Barm, Soc-Sargen, Caraga, Northern Mindanao, pati na sa Batangas, Zambales at Bataan. Habang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ng maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan hanggang mamayang gabi. Isa ang patay sa Antique sa gitna ng malakas na ulan at baha roon. Matinding pagbaha rin ang naranasan sa ilan pang probinsya sa Visayas at sa Mindanao. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Grabe ang ulan, sobrang dilim ng paligid. Nalubog sa baha ang mga pananim sa bukirang ito sa San Jose Occidental, Mindoro dahil sa walang tigil na pag-ulan simula pa kagabi. Mabilis ding tumaas ang tubig sa ilog sa parehong bayan. Pangamba ng mga residente baka mawalan na naman daw ng supply ng kuryente sa lugar. Putol na naman ang linya ng kuryente. Malalakas na alon naman ang humampas sa mga barong-barong na bahay sa Antique. Wasak at tinangay ang ilang gawa sa kahoy at yero. Ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng Antique, isa ang nasawi sa Barangay Dumurog, Pandan. Nasa evacuation center na raw ang biktima pero bumalik pa rin sa kanilang bahay kagabi para kunin ang alagang kalabaw. Sa tala ng lokal na pamahalaan, 14 na munisipalidad ang apektado ng baha dulot ng malakas na ulan simula pa nitong Huwebes. Halos 4,000 pamilya naman o katumbas ng higit 13,000 residente ang inilikas. Kanselado na ang pasok sa paaralan at trabaho. Paalala ng mga otoridad, kailangan iwasan na
itong mga flood-prone areas natin, mga landslide areas, of course yung mga coastal areas natin dahil may mga storm surge tayo once na may malakas na hamagan. Sa kabila ng paalala, isang barge ang inanod sa gilid ng fish port sa Antique sa lakas ng hampas ng alon. Binahari ng ilang barangay sa Zamboanga. Sa ibang lugar, lagpas tuhod ng baha. Isa sa mga tinitingnang rason sa mabilis na pagtaas ng tubig ang ginagawang drainage sa lugar na natambakan daw ng mga bato. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Tuluyan ang ipinagbawal ang paglangoy sa baha sa Metro Manila. Inatasan ng Metro Manila Council ang bawat lokal na pamahalaan na magsagawa ng information drive tungkol sa mga sakit na posibleng makuha sa paglangoy sa baha gaya ng leptospirosis. Ang bawat lokal na pamahalaan na raw ang bahalang magpatupad at magtakda ng parusa sa mga lalabag. Una nang inirekomenda ng Department of Health ang swimming ban sa baha, kasunod ng pagtaas ng bilang ng mga nagkaka-leptospirosis matapos ang bagyong Karina noong Hulyo. Nakukuha ang leptospirosis sa mga baha na may ihi ng hayop tulad ng daga. Nakamamatay ang leptospirosis kapag hindi ito naagapan. Susunod, hold-upper na sumalakay sa isang dental clinic sa Bulacan, patay matapos manlaban sa mga pulis. Nakatakdang pagpapauwi sa Pilipinas kay dating Congressman Arnolfo Teves mula sa Timor-Leste. Hindi muna matutuloy? At upcoming charity concert ni Olivia Rodrigo, pinilahan ng daang-daang libong fans. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Sugatan ng isang siklista matapos sumabit sa isang delivery truck sa Pasig City kagabi. Nakabulagta at dugaan ng datnan ng mga rescuer ang biktima sa Caruncho Avenue. Nakainom umano ito. Kwento ng pahinante ng truck. Sinubukan pa ng driver na iwasan ang siklista pero nahagip pa rin ito. Ayon sa mga nakakita sa insidente, sa gitna raw ng kalsada dumaan ang siklista. Nagpapagaling na ngayon ang siklista na wala namang isinampang reklamo laban sa driver ng truck. Papauwi na kami ng Pasig Palengke. May nakita namin siya gigewang-gewang. Iniwasan namin kasi gumigewang-gewang siya. Pinusinahan ng driver ko. Pagpusina ng driver ko, nakalagpas na kami. Tapos bigla siya sumalpok. Sa kabila ng banta ng paglaganap ng African Swine Fever o ASF sa bansa, tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng karneng baboy sa darating na holiday season. May paliwanag naman ng DA sa ilang baboy na namatay matapos ang pagbabakuna kontra ASF. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. 5 baboy. Yan daw ang kabuuang bilang ng mga namatay na baboy sa Lobo, Batangas. 2 linggo matapos umarangkada ang bakunahan kontra African Swine Fever o ASF. Pero paglilinaw ng Department of Agriculture, hindi ito dahil sa bakuna. Hindi nakita na mayroong precondition bago na bakunahan, bagamat negative sa ASF, pero mayroong pulmonary diseases na ikinamatay nung 5 biik. Yung others ay talagang napaka-healthy. 10,000 doses ng ASF vaccines ang inilaan ng gobyerno para sa probinsya ng Batangas na nasa state of calamity pa rin dahil sa naturang sakit. Target daw maibakuna ang lahat ng yan ngayong buwan. Sa kabuuan, 350 million pesos ang inilaan ng gobyerno para sa procurement ng 600,000 doses ng ASF vaccine na inaasahang makukumpleto ngayong Oktubre. Ongoing din daw ang trial na iba pang ASF vaccines mula sa ibang bansa gaya ng Korea. Sa ngayon, nasa higit 400 barangay sa buong bansa ang nasa red zone o yung may aktibong kaso ng ASF. Sa kabila ng banta ng ASF, tiniyak naman ng DA na walang magiging problema sa supply ng karneng baboy pati na manok at baka ngayong holiday season. Nakaprograma na naman din yung importation natin ng karneng baboy at karneng manok. Kasama na yung baka. So you can expect ng kasapatan po
ng supply natin. Bukod dyan, sapat rin daw sa ngayon ang supply ng bigas sa kabila ng mga nagdaang kalamidad. Dagdag pa ng DA, mararamdaman na ngayong Oktubre ang pagbaba ng presyo ng bigas. Nasa 440,000 metric tons na ng imported rice ang dumating sa bansa mula nang babaan ang taripa sa 15% mula sa dating 35%. Base sa bantay presyo ng DA, naglalaro sa 42 hanggang 68 pesos ang kada kilo ng imported commercial rice sa Metro Manila depende sa klase. Habang nasa 45 hanggang 63 pesos naman ang kada kilo ng local commercial rice. Hindi naman nakikita ng DA na kailangang baguhin ang taripa sa imported rice sa ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sa ibang balita, kahit pa nahaharap siya ngayon sa iba't ibang issue, desidido raw tumakbo ulit sa pagka-alkalde si dating Banban Tarlac Mayor Alice Go sa susunod na taon. Pero ang ilang mga taga-Bamban, hati ang opinyon sa posibleng pagbabalik ng kontrobersyal na alkalde. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Sa kabila ng patong-patong na reklamong kinaharap ngayon ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go, kinumpirma ng kanyang legal counsel na si Attorney Stephen David ang intensyon daw ng dating alkalde na sumabak ulit sa 2025 midterm elections. Kung siya lang naman ang masusunod, tatakbo siyang mayor ulit. Ang problema nga, under the present situation, dinisqualify siya ng Office of the Ombudsman. So, for whatever reason, hindi siya pwedeng tumakbo ngayon na mayor, di ba? Unless, iakyat namin yan sa higher courts. Bukod sa dismissal niya na pwede pang iapila sa Court of Appeals, may ilan pang nakabinbin na kaso gaya ng material misrepresentation sa COMELEC laban sa dating alkalde. Nag-ugat yan sa akusasyon na pineke ni Go ang kanyang Filipino identity sa kanyang Certificate of Candidacy noong 2022. Matapos mapatunayang siya at ang Chinese na si Go Waping ay iisa. Ito rin ang basehan ng Office of the Solicitor General sa hiwalay na co-warrant of petition na isinampa nila sa Manila Regional Trial Court para i-disqualify bilang alkalde si Go. Kapag kinatigan din niya ng korte, mauudlot na talaga ang plano niyang tumakbo sa susunod na taon. Kung mga taga-Bamban naman ang tatanungin, hati ang opinyon nila kung dapat pa bang tumakbo ulit ang pinatalsik nilang mayor. Muna lang nag-mayor, gumanda yung Bamban. Gusto ko, tatakbo siya uli, magmabilis eh. Maraming tutulong ng tao. Binibigyan pa ng bigas, tsaka grocery. Siguro bagong leader na kasi this past few weeks, months, medyo na-trauma, nagulo yung isip ng mga Bambanense, no? Sa pag-iikot naman ng News 5 sa Banban, unti-unti nang nawawala ang bakas ng dati nilang mayor. Ang munisipyo nga na kulay pink noon at hango sa paboritong kulay ni Go, pinalitan na ng kulay puti ngayon. Binisita rin namin ang kontrobersyal na farm ni Go, pero nananatiling mahigpit ang seguridad sa labas nito at wala na rin mga naglalabas-masok na sasakyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Samantala, hindi pa rin mahagilap si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na iniuugnay sa operasyon ng iligal na pogo. Ayon kay House Quad Committee Lead Chair at Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Barbers, wala raw sa kanyang opisina at bahay si Roque nang ihain ang arrest order laban sa kanya kahapon. Matatandaang ipinasight in contempt si Roque dahil bigo niyang isumite ang mga dokumentong may kaugnayan sa pogo na ipinasampina ng komite. The Office of the Secretary General with the Office of the Sergeant at Arms went to his law office at isinerve, no? Baka in fact yung secretary hindi daw tinanggap. Kaya they waited for several hours dun sa law office kung nandung si Attorney Harry Roque. Pero sa Facebook post ni Roque kanina, sinabi niyang wala pang nagsisilbi ng warrant of arrest mula sa Kongreso sa kanyang opisina. Tinabla naman ni Barbers ang akusasyon ni Roque na nilalabag ng Quadcom ang kanyang right to privacy. Mas matimbang daw ang right to public information, lalo na kung nakakaapekto ito sa interes ng publiko. Magpakita na lang daw si Roque sa pagdinig. Itong mga dokumentong binanggit, siya ho ang nag-volunteer. Sinasabi lamang namin, yung pinangako mong isasubmit mo na.
Nagsimula na ngayong araw ang dry run cashless transaction sa Manila-Cavite Expressway o Cavitex. Ayon kay Julius Corpus, tagapagsalita ng Toll Regulatory Board o TRB, dahil dry run pa lamang, may mga nakalaang lane pa rin para sa mga magbabayad ng cash at sa mga motoristang walang radio frequency identification o RFID stickers. Ganun pa man, marami ng umanong motorista ang nagpakabit ng RFID stickers ngayong araw. Nilinaw ni Corpus na wala pang kasiguraduhan kung sisimula na sa susunod na buwan ang pagmumulta sa mga motoristang kulang ang load o walang RFID stickers. Pangkasalukuyan pong nagkakaroon tayo ng assessment yan. Kung nararapat na ba o hindi at kung naangkot na ba o hindi na ipatupad fully yung ating JMC by October 1. So nakikiusap po kami bago naman kayo pumasok sa ating expressway. Pakicheck nyo lang po yung ating balance. Kasi meron naman pong paraan via online checking yung inyong balance ng load para sa ganun hindi tayo makasagabal sa daloy ng traffic dito sa ating mga toll plaza. Formal lang ibinigay sa San Miguel Corporation ang pangangasiwa sa operasyon ng NAIA. Isang turnover ceremony sa Terminal 3 ng Paliparan ang isinagawa kaninang umaga. Dinaluhan ito ni SMC Chairman Ramon Ang at mga opisyal ng Department of Transportation. Isa sa mga plano ng San Miguel ay magpagawa ng bagong power substation para sa sapat na supply ng kuryente. Aayusin din daw nila ang mga CCTV at palalakasin ang internet connection. Una nang inanunsyo ng SMC ang mga pagbabago sa terminal assignments sa susunod na 3 taon. Sa ibang balita, sa Barilan napatay ang isang hold-upper na sumalakay sa isang dental clinic sa Malolos, Bulacan. Dead on the spot ang suspect matapos makipagbarilan sa mga pulis kagabi. Hinabol ng mga pulis ang lalaki at kasama nitong rider matapos isumbong dahil sa pang-hold up. Pumasok daw ang dalawa sa naturang dental clinic kung saan natangay nila ang mga mamahaling gadget, bag at cash ng mga biktima. Tinutugis pa ng mga pulis ang nakatakas na kasabwat ng hold-upper. Dinumog ng Pinoy fans ang bentahan ng tickets para sa concert ni Olivia Rodrigo dito sa Pilipinas. Mabilis na na-sold out ang online tickets para sa God's World Tour ng Filipino-American singer-songwriter. Umabot sa mahigit 700,000 ang nasa waiting list. 2 oras lang matapos simula ng ticket selling kaninang umaga. 1,500 pesos lang ang ticket price pero random ang seating arrangement. Hanggang 4 na ticket lang ang pwedeng bilhin ng isang tao. Bahagi ng kita ay mapupunta sa Fun for Good organization na sumusuporta sa karapatan ng mga kababaihan. Ang kauna-unahang concert ni Olivia dito sa bansa ay gaganapin sa Philippine Arena sa October 5. Susunod, estudyanteng umawat lang sa gulo sa Tacloban City, patay. Deboto patay matapos mahulog sa tulay sa traslasyon ng Birheng Peña Francia sa Naga City. At mga residenteng nakatira malapit sa Bulkang Kanlaon, pinalikas na. Huwag kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Umawat lang sa rambol ang isang estudyante sa Tacloban City pero siya pa ang nasaksak at napatay. Madaling araw kahapon na magkainitan ang 2 grupo ng mga lalaki na nakainom. Umawat daw ang biktima na 19 na taong gulang pero pinagsusuntok siya at pinagsasaksak. Dinala pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. 2 lalaki ang suspect sa krimen na nasa 8 gulang na raw. Tinutugis na sila. Nagbabala naman ang Office of Civil Defense sa posibleng pagragasa ng lahar sa mga lugar na nasa paanan ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island, bunsod ng malakas na pag-ulan dahil sa habagat. Ayon sa OCD, asahan na ang posibleng pag-agos ng naipong putik sa ilang araw na pagbuga ng apoy at asupre ng bulkan. Kaya naghahanda na rin daw sila kung sakaling kailanganin ng ayuda sa mga apektadong lugar. Two regions are working closely together, yung Region 6 and Region 7, because they share a common boundary dun sa
Bulkang Canlaon at sumusuporta lang yung OCD dun sa kanilang mga plano at of course dun sa mga pangangailangan nila like yung food and non-food items, yung sa evacuation. Nagpatupad na ng preemptive evacuation ng lokal na pamahalaan ng Las Castellana sa Negros Occidental sa ilang sityo na nasa paanan ng nag-aalbulotong bulkan. Habang sa Canlaon City naman may mahigit 140 pamilya na rin ang inilikas. Sa kalapit na syudad naman na Himamaylan, inilikas na rin ang ilang residente sa mga lugar na posibleng bahain dahil sa malakas na buhos ng ulan. Ayon naman sa FIVOX, nananatili pa rin sa Alert Level 2 ang Canlaon. Pero 5 na lang na naitalang volcanic earthquake mula kahapon kahit tuloy ang pagbuga ng asupre at pamamaga ng bulkan. Sa Naga City, Camarines Sur naman, patay ang isang deboto ng Nuestra Señora de Peña Francia sa taunang traslasyon. Sa inisyal na ulat o investigasyon ng pulisya, napaaway ang biktimang lalaki habang papunta sa prosesyon. Hinabol daw ang biktima hanggang sa nahulog ito sa ilog. Inaalam pa ang pagkakakilanlan nito. Bukod sa isang nasawi, 12 deboto rin ang sugatan sa prosesyon. Agad naman silang nilapatan ng paunang lunas. Tinatayang aabot sa halos 1 milyon ang mga debotong dumalo sa traslasyon. Lalo pang umiinit ang mga laro sa second half ng elimination round ng 2024 PBA Governors Cup. Kagabi sa Big Dome sa Smart Araneta Coliseum, nakuha ng San Miguel Beermen ang kanilang ikatlong sunod na panalo matapos talunin ang Phoenix Super LPG Fuel Masters 139-127. Nanguna para sa SMB ang nagbabalik na si Jordan Adams na gumawa ng 49 points at 11 rebounds. Matatanda ang pinalitan na ng Beermen si Adams bilang reinforcement pero matapos lamang ng isang laro ay agad siyang ibinalik sa koponan. Samantala, double-double din ang inambag ni Junmar Fajardo, 22 points and 11 rebounds. Sa iba pang game, na-extend naman ng Barangay Ginebra ang kanilang winning streak sa 4 nang mabawian nila ang Rain or Shine Elasto Painters 124-102. Nag-init sa laro si Justin Brownlee at bumuhos ng 40 points para pangunahan ang Gin Kings. Hindi rin naman nagpahuli ang locals ng Ginebra kung saan 5 sa kanila ang pumuntos ng mahigit sa 10. Japet Aguilar nagtapos ng 21. Matatandaan na sa unang half ng Elims, nabigo ang Ginebra kontra sa Rain or Shine. Ngayon, 5-2 na ang record ng Ginebra at nasa tuktok ng Group B pero kadikit lang nila ang SMB at Rain or Shine na may kapareho ring record. Ngayong gabi, bakbakan naman sa Group A ang matutunghayan sa 2024 PBA Governors Cup. Dikdikan ngayon, mga kapatid, ang laban ng Northport Batang Pier at ang Meralco Bolts sa Ninoy Aquino Stadium. Nasa second quarter pa lang ang laro at lamang ng Meralco 52-47. Mahigit 5 minuto na lang ang natitira. Naglalaro ngayon ang Northport na wala ang kanilang import na si Venky Joyce na nagtamo ng ankle injury sa first quarter. Nasa second seed ang Bolts. Sa Group A, may 5 panalo at 2 talo habang ang Batang Pier naman nasa 5th seed at may 3 panalo at 4 na talo. Mamayang 7:30 PM naman maghaharap ang Converge Fiber Xers at ang wala pa rin panalo na Terra Firma Jeep. Mapanood yan ng live sa PBA Rush, RPTV at sa Pilipinas Live App. Susunod, higanteng kape sa Silang Cavite, trending. At ang missing 10th member ng BINI, natagpuan na. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. O mga kapatid, mahilig ba kayo sa kape? I-level up na ang inyong coffee experience sa isang trending na cafe sa Silang Cavite. Pasyalan natin yan sa report ni Mondi Lopez. Sabi nga nila, kape is life. Kaya naman kung isa kang coffee lover o may kakilalang mahilig sa kape, aba, para sa inyo ang trip ko for this weekend. Trending ang isang coffee shop dito sa Silang Cavite. Gawa mula sa lumang yero na pinagtagpi-tagpi.
At paano ba naman? Super extra large ang labanan ng kape rito. Litro kung litro. Ang lagayan, gatimba po. Di nagpahuli ang magkaibigang Kurt at James, kapwa first-timer sa kapihang ito. Nagulat ako, kakaibang offer kasi siya kasi 1 liter. Ang in-order ko po ay ang vanilla latte, coffee-based. Bukod sa coffee lover ako, 1 liter muna yung in-order ko para matry ko kung gaano nga ba kasarap itong Boss Cafe nila dito. Kaya nyo bang ubusin ang 1 litro ng iced coffee? Kaya. Sulit na sulit sa magtropa, ha? Ang tanong, pasado ba sa kanilang panlasa? Sa lasa naman po, okay siya. Hindi siya matamis, hindi siya matabang. And take note, may kape ka na, may timba ka pa. But wait, there's more. Doblehin pa natin ang coffee cravings nyo. Presenting 2 liters na caramel macchiato for Mondi. Ganito siya kalaki. 2 liters, imagine niyo, kasing laki ng mukha ko. Ganun kadami. Katumbas nito ay 2 ganito. Imagine niyo, lahat yun, iinumin nyo, diba? Ganun kadami. Kaya naman, nandito si Kuya Joel. Si Joel, okay ka dyan? So, try natin to. 2 liters, di kaya na isang tao to. Tingnan natin. Tapos, ito na. Masarap. Pwede. Ang 2 litro, pwede nang paghatian ng 5 katao. At ang isa pang gimmick ng pinaka-boss ng coffee shop na ito. May 2 klase ng kape ayon sa presyo. Slap, Hampas, Soy, Lupa po. Ito po yung aming mga pangmasa, mga budget friendly po. Na pag pinagsama ito ay Hampas Lupa. Yung Slap Soil, sir, masa yung budget friendly. Yun, yung rich kid naman, sa mga medyo sosyal, yung may mga pera konti, mga bagong sahod. Paalala lang po, hinay-hinay lang sa pag-inom ng coffee. Teka, ano nga ba ang best kape? Di yung Kapelingka. Mondi Lopez, News 5. Mga kapatid, magsisimula na sa susunod na buwan ang kauna-unahang Reyes Cup. Ang kaabang-abang na tournament ay ipinangalan sa billiards legend at kinukonsidera ng marami na greatest of all time ng sport na si Efren Bata Reyes. Pangungunahan ni Reyes ang Team Asia na binubuo ng 3 top player mula sa 9 ball world rankings. Kabilang sa Team Asia ay ang Filipino World Champion na si Johan Chua. Mga kalaban ng Team Asia ang Team Europe na pangungunahan naman ng isa pa din billiards icon na si Carl Boyes. Gaganapin ang 3-day tournament mula October 15 hanggang 18 sa Ninoy Aquino Stadium. Nakabalik na sa bansa si Chris Aquino matapos ang 2 taon na pagpapagamot sa Amerika. Lumapag sa Pilipinas ang tinaguriang Queen of All Media kahapon kasama ang ilang kaibigan. Una nang sinabi ni Chris na magpapatuloy ang kanyang pagpapagamot dito sa bansa. Matatanda ang na-diagnose na may iba't ibang autoimmune disease ang 53-year-old talk show host. Okay, Andre, Nikki, lagi naman natin madalas sa pag-uusapan yung bibili. Yes. Ang tanong ko, updated ba kayo dun sa kanta nila, yung latest, yung Cherry on Top? Naka-download din siya sa Spotify. Oo, pinapatulog ko yun. Diba? Kahit saan naman actually narinig mo eh. Cherry on top. Tama, actually. Mag-scroll ka lang, maririnig mo. May isang batang viral ngayon sa TikTok na hindi lang siya basta familiar sa kanta dahil game na game din siyang kumasa sa dance challenge ng Bini habang nasa isang Korean restaurant. Mula sa pitik ng bewang, pati kumpas ng mga kamay. Aba, kabisado-kabisado ni Bagets ang bawat steps ng Cherry on Top. Tuwang-tuwa naman ng ibang customer ng resto habang pinapanood siyang mag-Alabini member. Sa ngayon, humakot na po ng 1.3 million likes sa TikTok ang video. Meron na rin itong mahigit 14,000 comments at more than 110,000 shares. Okay, on cue. Nikki, go! Pakitaan mo nga, Jess. Hindi.
Itong pambato natin si Jeff. Pakitaan mo nga. Pakitaan natin. Patay tayo dyan. Hindi cherry on top yun. Pero ang galing na bata. Ang galing. May future siya. O, di ba? Yes. Oo naman. Saka maganda dun. Ini-encourage din ng mga magulang. Kasi talent din, skill din yan. Ang gusto ko tanong, kung nakaabot na ba doon sa Bini yung viral video na yun? Feeling ko naman. Kung mapanood nila. Lalo na pag nagpa-viral. Yayain ko sa concert. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.